Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng pandemya. Halika, samahan niyo po ako, tayo ay manalangin. Aming Amang nasa langit, pinupuri ka namin at pinagpapasalamat. Salamat po, napakabilis ng panahon. Parang kailan lang Lunes at ngayon ay Biyernes. At dahil dito, binibigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom para wag naming sayangin ang pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. Gamitin namin ang mga bagay na ito, ang mga oras at panahon na ipinagkaloob mo sa amin para sa ikalalago ng aming pananampalataya, para sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Salamat po dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay matapat, at nananatili kang banal at makatwiran. Dahil dito inaamin namin na kami ay nagkakasala sa iyo, sinasadya o hindi man sinasadya. Nagkasala kami sa aming inisip, sa aming naramdaman at sa mga ginawa namin. Marami kaming pagkukulang, mga bagay na dapat ginawa pero hindi namin nagawa. Mga bagay na hindi namin dapat ginawa, pero nagawa namin. Patawarin mo po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba kami na inaamin ang mga pagkakasala at pagkukulang na ito. Pinagsisisihan po namin ito. At salamat po sa pangako ng iyong mga salita na kapag kami ay nahulog sa pagkakasala, maaari naming sundin ang sabi ng iyong mga salita na ipahayag namin ang aming mga pagkakasala. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Patatawarin mo kami sa aming mga kasalanan at lilinisin mo. Hindi kami kinakailangang manatili sa kasalanan. Hindi kami kinakailangang manatili sa kadiliman. Dahil pag inihingi namin ng tawad ang ginawa naming kasalanan at mga pagkukulang, ikaw ay mabuti, pinapatawad mo kami at nililinis mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala. At dahil dito, ang papuri, pasasalamat at pagdakila ay sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng pagnanasa sa mga bagay na espiritual. Nananabik kami na dumating ang araw ng Lunes hanggang Biyernes at oras ng 6:00 para mapakinggan namin ang iyong salita. Dahil ang iyong salita ay nagbibigay ng kaliwanagan. Ang iyong salita ay nagpapatalino sa amin. Ang iyong salita ang magpapatatag sa amin sa aming pananampalataya sa iyo. Kaya nananabik ang aming puso sa tuwing 6:00 ng gabi kasi ito ang panahon namin ng pakikipagtagpo sa iyo. Ito ang panahon namin kung saan ikaw ay magsasalita sa amin. Salamat po, Panginoon. Nagtitiwala kami na ngayong gabi, ikaw ay mangungusap sa amin. Nagtitiwala kami, Panginoon, na ngayong gabi, meron ka pong gagawing magandang bagay sa buhay ng bawat isa. Lalo na po, Panginoon, yung mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Lalo na po, Panginoon, sa mga kasama naming nananalangin, nakapost sa mga bagay na material at pinansyal. Lalo na po, Panginoon, sa mga kasama namin na ang tahanan ay magulo, walang kapayapaan, walang katahimikan ang pag-iisip, hindi alam kung ano ang gagawin. Lord, gamitin mo ang episode namin sa gabing ito para ang kanilang puso ay lumakas, ang kanilang pananampalataya ay maging matatag at lalo kanilang mahalin sa kanilang buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Pamagat po natin ay pag-aaral sa aklat ni Filemon, ang pagbati. Mula kay Pablo, isang bilanggo dahil kay Kristo, at mula kay Timoteo na aking kapatid. Para kay Filemon, ang minamahal naming kamanggagawa, at para sa iglesyang nagtitipon-tipon sa iyong bahay, kay Apia na aming kapatid na babae,
at kay Arkipo na kapwa naming kawal sa Panginoon. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang aklat ng Filemon, kung ngayon ka lang nag-tune in, ay sinulat po ni Apostol Pablo nung siya ay nakakulong. Ito po ay para sa isang tao na ang pangalan ay Filemon. Siya ay isang mayamang mananampalataya na taga-Kolosa. Pero hindi niya lang binati si Filemon, binati niya rin si Apia at si Aristarchus o salin po natin sa Tagalog ay Arkipo. Na ang sabi po ng ibang mga commentaries, si Apia at si Aristarchus o Arkipo ay asawa at anak ni Filemon. Yung pangalan pong Filemon at Apia, dito lang natin makikita. Pero yung pangalan ni Arkipo or Archipos sa Ingles, makikita din po natin siya sa aklat ng Kolosa. Kasi siya po ay anak ni Filemon at Apia, pero siya rin ay kapwa kamanggagawa ni Apostol Pablo. Siya ay kapwa sundalo ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, ang batang ito ay naglilingkod sa Panginoon. Marami pang tao ang binanggit sa aklat na ito, pero sila ay binanggit na sa huling bahagi ng aklat ng Filemon. Matutuwa nga kayo kasi yung mga pangalang Aristarchus, Demas, di ba? Pag-aaralan po natin kung ano ang nangyari sa buhay ng mga taong ito. Pero ang information, makukuha lang po natin ayon po sa ibinibigay ng Biblia. Ang verse 3, ganito po ang pangkaraniwang pagbati pag sumusulat sila noon. Ganito rin ang mga pagbati sa ibang sulat ni Apostol Pablo. Sabi po nila, 8 sa 13 sinulat niya ay ganito ang pagbati. Yung iba, halos ganun din. Meron lang konting pagkakaiba o ginawang konting pagbabago. Ano ba yung pagbati? Balikan natin yung 3 talata ng Filemon. Sumainyo nawa ang kagandahang loob. Sa Ingles, grace at kapayapaang peace. Sabi niya, mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagbating ito, ipinakita niya ang pinagmulan ng pagpapala. Ang mga pagpapalang ito, ang grace o kagandahang loob at peace o kapayapaan, ito ay mula sa Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. At gusto niya na ang lahat ng makakabasa o makakarinig kapag binasa ang sulat para kay Filemon ay makaranas ng kagandahang loob at makaranas ng kapayapaan. Gusto ni Apostol Pablo, hangad niya na lahat ng makakabasa ng kanyang sulat, pwedeng ito ay personal o para sa simbahan, o ang makakarinig habang ito ay binabasa, silang lahat ay makaranas ng grace at ng peace, makaranas ng kagandahang loob at kapayapaan. Dahil ang kagandahang loob at kapayapaan ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga mananampalataya. Kung meron po kayong ESV, ito po ay isang salin ng Biblia. Alam po natin, napakaraming translation ng Biblia. Kung gagamitin po natin ang ESV, ginamit po dito yung salitang grace ng 131 times mula Old Testament hanggang New Testament. At sa New Testament, 124 times. At sa 124 times, 86 times, ginamit ni Apostol Pablo ang salitang grasya. Kaya ang tawag po sa kanya ay Apostle of Grace. Pero ano ba ang kahulugan at gamit ng kagandahang loob o grace? Ang una pong kahulugan ng grace na madalas po nating naririnig sa mga nagtuturo at mga nag-aaral ay ganito. Ang grace ay undeserved favor. So ito ay isang uri ng pabor na hindi karapat-dapat yung pinagbigyan.
kabaliktaran ng undeserved, yung salitang deserve. Tayo po sa panahon natin, usong-uso yung salitang deserve. Kapag halimbawa ang empleyado ay trabaho ng trabaho at nag-decide siyang magbakasyon, at nung nagbabakasyon siya, ipinost niya sa FB yung kanyang ginawa habang siya ay nagbabakasyon at nagko-comment yung mga tao, deserve mo yan. Pero ang grace, ito po ay pabor na hindi deserving yung pinagbigyan. Halika, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Romans chapter 3 verse 24. Naalala niyo yung sinabi ko kanina, out of 124 na ginamit yung salitang grace sa New Testament, sa salin ng ESV, 86 dito, si Apostol Pablo ang gumamit ng salitang grace. Madalas po, yung mga sulat niya, ang pagbati, grace and peace, at nagtatapos din po sa ganon. Tingnan natin yung Romans chapter 3, verse 24. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Sabi, we are justified by His grace as a gift. Tayo po ay napawalang ginawang matuwid, pinawalang sala sa pamamagitan ng kagandahang loob. Dahil sa biyaya, kung si Kristo ay kinilala mo na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kung isinuko mo na ang iyong buhay para kay Kristo, ikaw ay tumanggap ng mga kaloob. At yung mga kaloob na tinanggap mo, ito ay galing sa Diyos. Ibinigay ito sa atin ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Tingnan niyo po yung sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi pa tayo karapat-dapat, pero minahal na tayo ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, pero isinugo niya ang kanyang anak para magkatawang tao at mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo karapat-dapat. Ang totoo, ang bawat isa po sa atin ay mga makasalanang pinatawad. Ang bawat isa sa atin ay pinawalang sala. Yung ating nagawang pagkakasala nung inihingi natin ng tawad sa Panginoon, ito ay pinagsisihan natin. Tayo ay pinawalang sala. Kaya nga ang sabi nila, justified just as I am. Pinawalang sala tayo. At itinuring na matuwid. Hindi natin deserve ang mamatay si Jesus para sa atin. Hindi natin deserve na patawarin at ipawalang sala. Hindi natin deserve ang maging matuwid. Pero dahil sa grace, dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, naranasan natin ang patawarin, naranasan natin ang pawalang sala, naranasan natin ang maging matuwid sa harapan ng Panginoon dahil sa kanyang grace, dahil sa kanyang kagandahang loob. Isa pa pong talata sa Romans chapter 5 verse 15. Maganda po. Meron akong napakinggang pastor, ang sabi niya ay ganito, marami mga pastor gumagawa ng PowerPoint, merong point, pero walang power. Parang kung pakikinggan mo, tama, pero kung i-analyze mo, hindi siya tama. Kasi sabi po sa pag-aaral sa education, ang learning style ng mga tao ay iba-iba. May mga taong madaling natututo kapag sila ay nakikinig. May mga tao namang masigit na mabilis matuto kapag yung itinuturo sa kanila ay nakikita. Yung iba naman, mabilis matuto kapag hinahawakan. Yung iba naman, mabilis matuto kapag sila ay gumagalaw. Kaya, kung ikaw ay nakikinig lang, ang matatandaan mo lang sa pinag-aaralan natin,
Lalo kung hindi ka nakafocus, siguro mga 10% o 5%. Pero kung ikaw ay nakafocus, nakikinig ka, may notebook ka, may ballpen ka, meron kang Bible, hindi mo man matandaan, pero pwede mong buksan ang iyong Biblia. Pwede mong tingnan ang iyong notes at maaalala mo lahat ng pinag-aralan natin. Kaya ang dami po nating talatang tatalakayin ngayon patungkol sa grace and peace. Hindi po pwedeng mauna yung peace, kailangan muna mauna yung grace and peace. Sabi ng Romans chapter 5 verse 15, subalit magkaiba ang dalawang ito, dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Dahil sa kasalanan ni Adan, marami ang namatay. Pero yung biyaya, yung kagandahang loob ng Panginoon ay mas dakila. Gayon din naman ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Hesukristo. Ang kagandahang loob na tinutukoy po dito ay katangian ng Diyos. Siya ay nagbibigay ng mga kaloob at yung ibinibigay niya sa ating kaloob, libre. Ibinibigay niya ito ng walang bayad sa mga makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Gamitin man natin lahat ng kapangyarihan, ng talino, ng lakas, lahat ng mga technological advancement, hindi pa rin magkakaroon ng solusyon ang problema sa kasalanan. Dahil ang nagbigay lang ng solusyon, ng sapat, ng tamang solusyon sa kasalanan, ay ang pagkamatay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya meron po tayong pag-asa. Kung ikaw ay hindi ligtas, hindi mo alam kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay, makakatiyak ka kung saan ka pupunta kung maniniwala ka, mananampalataya ka sa sinasabi ng Biblia. Kaya nga po, kinakailangan nating pag-aralan ang salita ng Panginoon. At sa panahon po natin ngayon, nakakatakot kasi ang inaatake ng kaaway, ay ang salita ng Panginoon. Pinawawalang bisa niya yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kaya dapat masigit natin itong pag-aralan. Romans chapter 11, 5 and 6, ganito po ang sabi. Ganon din sa kasulukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. May mga remnants pa, may naiwan pa na mga tao na hindi tumatalikod sa Panginoon dahil yun sa grasya, sa kagandahang loob ng Panginoon. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Dito po, ipinapakita na ang kagandahang loob ay hindi pinagtatrabahuan. Ito ay libreng ibinibigay ng Panginoon kahit sa kung kanino na may gusto, lalo na sa hindi karapat-dapat. Sabi po ng Romans chapter 9 verse 15, sapagkat ganito ang sabi niya kay Moses, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Ang totoo po, sa grace nakasalalay ang ating kaligtasan. Sa grace nakasalalay ang ating buhay na walang hanggan. Hindi tayo maliligtas kung wala ang grace. Kung walang ang kagandahang loob ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Ano ba ang gamit ng grasya o ng kagandahang loob? Dahil sa kagandahang loob, dahil sa grace, makakapamuhay tayo dito sa mundong ito na merong kapangyarihan. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8,
God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tingnan pa po natin yung 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang kagandahang loob ay kapangyarihan na ibinibigay ng Panginoon sa atin para masunod ang utos ng Panginoon, at dahil din po sa kagandahan ng loob, nakakapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Ito ang ibinibigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Dahil kay Jesus, hindi tayo makakapamuhay ng matagumpay bilang Kristiyano kung wala ang grace at peace na galing sa Diyos. Ibinibigay niya ito sa mga taong humihingi ng tulong sa Kanya. Ibinibigay ito ng Panginoon sa mga mapagpakumbaba at mababang loob na aaminin na hindi nila kayang mapagtagumpayan ang mga pagsubok at hamon ng buhay, maging ang mga tukso, kung wala ang kagandahang loob ng Panginoon. Tingnan niyo po yung 1 Corinthians 15:10. Ang ganda nito. Sabi niya, by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Sa Tagalog, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpadala ko ng higit kaysa sino man sa kanila. Di ba kagaya po ng pinag-aralan natin, si Apostol Pablo ang father in faith ni Philemon. At makikita din natin, hindi lang siya ang father in faith ni Philemon, siya rin ang father in faith ni Onesimus. At si Apostol Pablo nagsakripisyo, nagpagal, para siya ay makapagtayo ng simbahan. Kabaliktaran po ng ilang mga tao na bumibili ng simbahan at nangaagaw ng simbahan. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, mas sigit akong nagtrabaho kaysa sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayanan, kundi dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos na nasa akin. Dahil sa kagandahan ng loob, tayo ay pinawalang sala sa harap ng Panginoon. Dahil sa kagandahang loob, malaya na tayong nakakalapit sa Panginoon at magiging malapit na tayo sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob, makakapamuhay tayo ng nakalulugod sa Panginoon. At marami pa po ang ginagawa ng kagandahang loob o ng grace ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Ang kagandahang loob na ito ay patuloy na nararanasan sa araw-araw ng ating buhay. Higit lalo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Para kay Apostol Pablo, kaya matagumpay at mabunga ang kanyang paglilingkod ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya ang encouragement niya rin kay Arquipo, kay Aristarchus, ang encouragement niya rin, yung pinasimulang gawain, tapusin mo. Kasi siya na tumawag sa iyo, bibigyan kanya ng karunungan, ng tapang, ng lakas, para yung sinimula mong gawain para sa Panginoon ay malagay mo hanggang sa dulo, matapos mo. Sabi niya, dahil sa biyaya ng Panginoon, the grace of God that was with me. Ito ay gawain ng Panginoon sa ating buhay. Kung wala ito, wala tayong magagawa. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mas matindi kesa sa kasalanan, mas masagana kesa sa inaasahan natin, at ang kagandahan ng loob ng Panginoon sa atin ay mahirap ilarawan sa kabuuan.
Dahil tinanggap natin ang kagandahang loob ng Panginoon, tayong mga mananampalataya ay dapat maging mabait din. Dapat nagpapakita rin tayo ng kagandahang loob sa iba. Para yung mga ipinagkaloob sa ating kaloob ng Panginoon ay magamit natin sa loob at labas ng simbahan para ang simbahan ay maging ganap para sa kaluwalhatian ng Diyos. Niligtas tayo ng Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob. At dahil dito, nagbunga ito ng kapayapaan. Hindi pwedeng magkaroon ka ng kapayapaan kung ikaw ay hindi ligtas. Dahil ang kaligtasan ay bunga ng, ang kapayapaan ay bunga ng kaligtasan. Minsan po, nagkakamali ako ng banggit. Parang kahapon, nung nire-review ko po yung pinag-aralan natin, na-realize ko na sinabi ko third BC, na nung araw kasi, ang mga gawain, ang mga tao ay nagtitipon-tipon sa mga bahay-bahay, kagaya ng nangyari dito kay Philemon. At lumabas lamang po yung mga simbahang malalaki nung 3rd century, pagkatapos mamatay ni Kristo, hindi before Christ. Kaya kung ikaw ay merong kapayapaan sa Panginoon, merong ka ring kapayapaan sa ibang mananampalataya, sa mga mananampalataya, at pwede na nating sabihin na hindi lang sa kapwa mananampalataya, kundi sa ibang nilikha ng Panginoon. Ang grace at peace, ito ay mula sa Diyos Ama at kay Lord Jesus Christ. Kung si Jesus ay tao o anghel lang, hindi pwedeng magsama ang dalawa. Kaya binigyang diin ni Paul na si Jesus ay Diyos. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral, pero tinapos po natin ngayon ang pag-aaral sa aklat ni Philemon, yung verse 3 lang, yung grace and peace, ang pagbati. Pakinggan po natin ang awit na ito.